kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Estong. 14 pa lamang po ako nang pumaraw ang aking mga magulang. Kaya naiwan ako sa pagtangkilik ni Charlotta. Mabait at mapagmahal siya. Pero ako ang may problema. Napunta ako sa maling barkada hanggang nakulong ng mahigit na 2 taon. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Maraming salamat po, Charlotta. Binigyan niyo ko muli ng pagkakataon at tinanggap muli dito sa inyong bahay. Anak ka ng pumanaw kong kapatid, Estong. Kaya mahal kita. At gusto ko matulungan kang ganap na makapagbagong buhay. Pero sana naman, huwag mo na akong biguin sa pagkakataong ito. Pangako po, Tia. Hindi ko na kayo bibiguin. Lalayuan ko na po ang maling barkada at mga gawain. May gusto nga po pala akong ipakita sa inyo. Eto po. Oh, anong laman ng envelope na ito? Diploma ko po sa Alternative Learning System. Ibig mong sabihin, natapos mong high school sa pamamagitan ng ALS? Opo. May ALS po sa kulungan kaya po nag-aral po ako. At pinalad naman ako makagraduate. Oh, salamat naman. Ay, magandang panimula ito sa iyong pagbabago, pamangkin. Maya, heto, dinalang kita ng burger. Naku, Estong, hindi ka na dapat nag-abala pa. Ang liit na nga lang ng kinikita mo sa pagkakargador sa palengke. Ginagastusan mo pa ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Kahit malang sa pamamagitan nito, maipadama ko sa iyong damdamin ko. Alam mo, natutuwa ako sa'yo dahil nakikita ko ang pagbabagong buhay mo. Ayoko nang biguin pa si Chakora, Maya. Tsaka talagang pinagsisisihan ko na mga pagpapasaway ko noon. Kaya lang, Estong, talagang wala pa sa isip kong tungkol sa pag-ibig. Marami pa akong pangarap na gusto kong abutin. Maya. Sana, huwag kang magalit sa akin, ha? Ibaling mo na lang sa iba ang damdamin mo. O kaya, gugulin mo na lang muna ang panahon mo sa pag-abot mo sa iyong mga pangarap. Estong, sandali nga. Oh, Dante, ikaw pala. Bakit? Alam mo, bilib ako sa'yo. Ha? Kasi ang kapal ng mukha mo. Biro mo niligawan mo si Maya. Ang ganda ng kapatid ko at titulada. Samantalang ikaw, bukod sa walang tinapos, isa kang dating bilanggo. Dante. Layuan mo ang kapatid ko, ha? Hindi kayo bagay. Hindi ikaw ang gusto ko para sa kanya. Sinabi sa akin ni Maya na wala pa sa isip niyang pag-ibig. At marami pa siyang pangarap na gustong abutin. Oh, nakita mo? May pangarap ang kapatid ko. Hindi katulad mo, walang mararating. Nauunawaan ko siya. Pati ikaw. Dapat lang. Dahil pag pinilit mo ang kapatid ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin, Lota? Tinawag mo pa ako rito sa inyo. Nakita ko kasing napadaan ka. Kaya tinawag na kita para sana makausap. Ano nga yung sasabihin mo? Hindi ba marami kang tricycle, Pablo? Baka naman maaaring ipapasada mo sa pamangkin ko yung isa. Para naman kumita siya na mas maayos. Mabait ka, Lota. At matagal na kitang kilala. Pero, pasensya na. Hindi kita mapagbibigyan. Bakit naman, Pablo? Oh, ikaw naman. Tinatanong mo pa. Para namang hindi mo alam na dating bilanggo si Estong. Oo, pero nagbago na siya. Kahit na ba May bahid na rin siya. At ayokong kumuha ng driver na may pangit na record.
Kasakit mo namang magsalita. Ano tayo makakatulong sa ating kapwa na naligaw ng landas kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon? Ay, nako, Lota. Sa drama lang nangyayari yan. Sige, marami pa akong gagawin. Tutuloy na ako. Dito na lang muna ako sa ilalim ng punong kahoy. Ayokong umuwi ng ganito ako kalungkot. Ayokong sabihin kay Charlotta na narinig kong lahat ng mga sinabi ni Mang Pablo. Sana hindi na lang ako naging pasaway noon. Sana hindi ako umarkada ng todo at hindi ako nakakulong. Para hindi ako nilalayuan at inahamak ng mga tao. Diyos ko, alam mo po, gustong-gusto ko ng magbagong buhay. Sana po, ituro mo sa akin ang mga hakbang na dapat kong gawin upang maiayos ko ang buhay ko. Isang aso? Ang cute. Ang cute nga. Kung hindi ako nagkakamali, mamahalin ito. Pero sino kaya may-ari nito? Cute? Nawawala ka ba, ha? Sino ba may-ari sa'yo? Bakit ko ba siya kinakausap? Hindi naman niya ako maiintindihan. Mabuti pa, isasama ko na lang siya muna sa bahay habang hindi ko pa alam kung kanino ko siya ipabalik. Bakit mo kasi pinabayaang bukas ang gate, Bebong? Alam mo namang lumalabas ng gate si Sheena pag bukas yun. Pasensya na po, Ma'am Emma. Nakalimutan ko pong isara. Sorry po talaga. Hinanap mo na ba siya sa paligid? Oo, pero wala po siya. Wala ring nakapansin sa kanya. Saan ko ngayon hahanapin si Sheena ko? Saan? Alam mo bang dahil sa tagal niya sa akin, anak na ang turing ko sa kanya. Oo nga, Siya ang nagpapasaya sa akin. patawad po talaga, Ma'am Emma. Sorry ho. Halika. Oo. Pupunta tayo sa barangay. Sa barangay? Hihingin ko ang tulong ng kaibigan kong chairman dito para makita si Sheena. Walang kailangan magbigay ako ng malaking halaga. Makita ko lang ang aso ko. Oh, Charlotta, saan po kayo galing? Bakit po ang tagal ninyo? Abay, habang bumibili kasi ako sa tindahan, nakita ko si Kapitan Banjo. Naikwento niya na nawawalan daw ng mamahaling aso yung kaibigan niyang yung bagong lipat dito sa ating barangay. Iniisip niyo po bang si Cute yun? Estong si Cute talaga yun. At Sheena ang talagang pangalan ng aso. Paano niyo pong nalaman? Ipinakita sa amin ni Kapitan Banjo yung picture ng aso. Kaibigan ni Kapitan yung may alaga kay Sheena. Iyak daw ng iyak eh. Mawala yung kanyang aso. Kawawa naman pala yung may-ari. Saan po ba nakatira yung may-ari kay Sheena? Para maibalik ko na siya ngayon. Iiwan ko na rin po sa inyo ang dog food na binili ko para kay Cute. Wala naman po akong pagbibigyan ito eh. Maraming salamat, Estong. Binilan mo pa siya ng dog food. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya dahil sa pagbabalik mo kay Sheena sa akin. Maliit na bagay lang po ang ginawa ko, Ma'am Emma. Hindi maliit na bagay yon. Kung iba nakapulot sa kanya, baka hindi na siya ibinalik sa akin. O kaya baka ibinenta na siya dahil mamahalin siya. Mali po yun, Ma'am. Kaya hindi ko po ginawa. Kaya nga hinahangaan ko ang ugali mo. Eto, kunin mo. Pera?
10,000 pesos ito. Pabuya ko sa pagbabalik mo sa anak ko. Parang anak na po pala ang turing niyo sa kanya. Oo, dahil wala akong asawa at anak. Kaya si Sheena na ang naging kaligayahan ko. Ma'am, huwag niyo na po akong bigyan ng pera. Ha? Masaya po ako na may nagawa akong mabuti sa kapwa ko kahit papano. Pero gusto kitang matulungan. Sabihin mo, paano kita matutulungan? Ma'am, ang totoo po, kargador na ako sa palengke. Nakulong po ako ng mahigit na 2 taon dahil sa kasalanang nagawa ko ng mga barkada ko. Pero nagbagong buhay na po ako. Ang katunayan po, natapos ko ang high school sa kulungan. Kaya lang, hindi naman po ako makahanap ng maayos na trabaho dahil sa pagkakakulong ko. Naghahanap ka pala ng trabaho. Oh. Walang problema. Kukunin kitang tauhan sa aking grocery. Doon mas kikita ka. Dahil maayos ako magpasahod sa mga tauhan ko. Naku, maraming salamat po, Ma'am Emma. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Sino bang tinitignan mo dyan sa bintana, Kuya Dante? Si Estong, Maya. Dumaan sa tapat ng bahay natin. Ang laki na ng pinagbago ng itsura niya. Pati yung pananamit niya. Nagbunga ang kabutihang ginawa niya, Kuya. Yung pagbabalik niya sa napulot niyang aso, may maayos na siyang trabaho at may sarili na ring motor. Oo nga. Ayos siya. Kaya alam mo, hindi natin dapat hatulan ng ating kapwa dahil sa pangit niyang nakaraan. Dahil maaari pa rin niya mapaganda ang kanyang kasalukuyan. At higit, ang kanyang kinabukasan. Ay, binabati kita, Estong. Natapos mo ng maikling kursong kinuha mo. Salamat po, Ma'am Emma. Binabati rin kita, pamangkin. Ay, masaya ako sa tagumpay mo. Salamat po, Charlotta. Para sa inyo po ang tagumpay ko. Ano ngayon ang plano mo? Gusto ko po sanang gamitin ang tinapos ko. Bala ko pong magbukas ng maliit na shop dito sa amin. Aba, okay yan. At handa akong tumulong sa'yo para mapaunlad mo ang sisimulan mong business. Maraming salamat po, Ma'am. Sana po, dumami pa ang mga taong katulad ninyo na handang magbigay ng pagkakataon sa mga gaya kong gustong magbagong buhay. Walang maliit na kabutihan, lalo at ginawa ng bukal sa kalooban. Yun ay ginagantipalaan ng Diyos at hindi nalilimutan. Ito ang aking napatunayan. Ngayon, may maliit na akong negosyo at kumikita na ako ng maayos. Sana po, naibigyan ninyo at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Estong at ito ang aking buhay. Sa isang taong nalihis ng landas na nagpakabuti at nagbago, may nakalaang gantimpalang naghihintay para sa kanya. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benjamin at Maynard Landicho Jr. sa papel na Estong. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvatore M. Ruyanes. Ito
ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang padre de pamilyang katulad ng karamihan ay maraming isinakripisyo. Maitaguyod lamang ang kanyang pamilya. Siya ay si Fidel. Maaga akong nag-asawa, kaya hindi na ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Matayog man ang aking pangarap noong kabataan ko. Ngunit nang nagkaroon na ako ng mga anak, mas pinili kong mangarap na lamang para sa kanila at hindi na para sa aking sarili. Tutal wala na rin akong kakayahang abutin ang pangarap na yon. O ate, paano ba yan? Mauna na ako sa isa pila. Bahala ka, buhay mo naman yan eh. Kung kami sana masusunod, mas mainam kung ang ate mo muna makapag-asawa bago ikaw, Eme. Kaya lang, wala naman tayong magagawa kasi wala namang kasintahan ng ate mo. At wala ring manliligaw. Uy, grabe naman kayo sa akin. Kasi naman ate, sabi ko sa'yo, lumabas-labas kami paminsan-minsan. Paano ka namang makakapag-asawa kung bahay at opisina lang yung pinupuntahan mo? Sa opisina nyo, panay naman may asawa yung mga lalaki doon. Huwag mo na nga akong pinakikialaman. Wala naman akong problema kung mauna ka sa akin na mag-asawa. Concerned lang kami sa iyo kasi lahat na nga ng mga kapatid mo may asawa na. At tumatanda na kami ng tatay niyo. Ayaw namin na dumating ang araw na mawawala na kami sa mundo tapos may maiiwan sa inyo na mag-isa. Kasi naman ate, ikaw naman puro katrabaho. May pinag-iipunan ako, kaya subsub ako sa trabaho. Ano naman ang pinag-iipunan mo, Aber? Para saan ito, Odessa? Para po sa inyo, itay. Ay, napakalaking halaga naman ito. Bakit? Aanin ko ba ito? Magtapos po kayo sa pag-aaral. Ano? Sa edad kong ito? 50 anyos na ako. Uy, bakit ho? May age limit po ba ang pag-aaral? Ayoko. Gamitin na lang natin to sa pagpapatayo ng negosyo o kung ano man ang mas mapapakinabangan natin. Huwag mo na akong pag-aksayahan pa ng pera. Tay, kung para sa negosyo, may pera ako para dyan. Ito ho, para sa'yo talaga ito. Anak, Tignan nyo nga itong dingding natin. Punong-puno ng diploma at mga certificates naming tatlo ni na Kuya Pom. Si nanay may diploma rin. Tay, ikaw lang ang wala. sapat na sa aking may mga nakasabit kayong diploma dyan. Masaya na ako. Hindi ko na kailangan maghangad ng bagay na hindi naman para sa akin. Hindi lang ito para sa diploma. Alam ko may pangarap kayo noong kabataan ninyo. Kaya lang mas pinili ninyo magtrabaho kaysa magtapos. Dahil naririto na kami magkakapatid. Kailangan nyo kaming buhayin. Ngayon, nakaya na namin ang mga sarili namin. Panahon na para pagtuunan mo naman ang pansin ang sarili mo, tay. Matanda na ako. Pagtatawanan lang ako sa eskwelahan. Hindi. Paano kayo pagtatawanan? Kaibigan ko ang mga guro sa e-enrollan yung eskwelahan. Tay, pakiusap. Kahit man lang para sa amin. Eto ang bayan, Pedring. Salamat. Uy! Totoo pala ang balita. Estong? Uy, estudyante ka na pala talaga ngayon, ah. Oy, kung kakantsawan mo lang ako, umalis ka na. Ha? Uy, bakit naman kita kakantsawan? Naiingit nga ako sa'yo, eh. Ano? Naiingit ako sa'yo. Oh, ngayon. Uy, mabuti pa ang mga anak mo. Naalala kang papagtapusin ang pag-aaral. Naku, yung mga anak ko, hanggang ngayon may mga pamilya na.
Sa akin pa rin umaasa. Kaya mapalad ka, Fidel. Ipagpasalamat mong may mga ganyan kang anak, ha? O ano? Kumusta ang buhay estudyante? Kwento mo naman ako. Sige na. Pumasok na muna tayo sa bahay. Baka may merienda doon. Samahan mo na ako magmerienda. Sige. Gusto ko yan. Paano ba ito pagagalawin? Nako, ito na nga ba ang sinasabi ko kay Odessa, kaya ayoko na mag-aral eh. Lahat teknolohiya na ang ginagamit. Hindi ko na maalam kung paano gagamitin ang mga ito. Ay, Oh, Pom, napadaan ka. may kinuha lang ako kay nanay. Hmm. Ano yung ginagawa niyo sa computer? Mabuti nga't napadaan ka. Halika. Bakit to? Tulungan mo ako rito. Anong gagawin niyo? Hirap na ako rito. Paano ko ba ito pagagalawin? Ganito. Hawakan niyo itong mouse. Ito? Oo. Ayan, Di ba may tinuturo yan? Ang hirap na pala maging estudyante ngayon eh. Ay, mas mahirap magpalaki ng mga anak at magtaguyod ng pamilya. Pero nakaya nyo. Kaya imposibleng hindi nyo to kayanin. Tiwala kami sa kakayahan nyo. Wow, hi, Tay. Nakakaisang school year ka na. Nakakaisang school year na puno ng reklamo. Bakit, Tay? Mahirap ba? Huwag mo na akong tanungin. Ay, ikaw, kumusta ang preparasyon mo sa kasal? Maayos naman po, Nay. Patapos na sa awa ng Diyos. Mas pag-igihin mo ang pagsisikap, Emmy. Lalo na't magkakaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Oo, alam ko yan. Nakita ko sa inyo ni Inay kung paano itaguyod yung pamilya. Kaya sisikapin kong mag-iisang mabuting may bahay. Puno ng sakripisyo ang buhay may asawa, Amy. O yan, tingnan mo ang tatay mo. Alam ko po yun. Pero wala nang masasaya pa sa pakiramdam ng isang ama na makitang napalaki niya na maayos ang kanyang mga anak. Yun ang pinakamagandang parangal na natatanggap ng isang magulang. Tay? Saan ni Amy ngayon ah? Hindi ba nagpaalam ka na sa teachers mo? May bigla ang oral exam daw. Hindi pwedeng hindi ako pumunta. Ibabagsak ako ng profesor at baka mag-retake ako nitong subject. Gusto ko nga makagraduate ka agad, di ba? Anong oras po bang pasok nyo? 3:00. O 2:00 ang kasal ni Amy. Oh, Mabuti pa, magbihis na kayo. ano? Pagkatapos niyong ihatid sa altar si Emmy, ihahatid ko kayo sa eskwelahan. Baka hindi tayo Kaya makahabol. yan, Tay. Hindi pwedeng hindi niyo ihatid sa altar si Emmy. Tiyak na magtatampo yun. Magtiwala kayo sa akin. Ako ang bahala. Oh, sige na, Tay. 10 minuto na lang bago mag-3:00. Sige na, tumakbo na kayo. Nakabarong pa ako. Okay lang yan. Sige. Galingan niyo, Tay, ha? Oo. Bakit ba ako naiiyak? Diyos ko, salamat at biniyayaan mo kami ng amang kagaya ni tatay. Kung hindi dahil sa kanya, wala kami kung nasaan man kami ngayon. Kaya hanggat kaya namin, susuportahan namin siya hanggang sa matupad niyang kanyang sariling pangarap. Parang kailan lang. Inaayawan mo pa si Odessa sa alok niyang papag-aralin ka. O ngayon, gagraduate ka na, Fidel. Parang hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon.
Pagkatapos nito, matutupad na pangarap mong maging isang degree holder. Napakasimple lang naman talaga ng pangarap ko. Pero isinakripisyo mo para sa mga anak natin. Pinagtapos mo akong mag-aral nang maipanganak ko ang panganay natin si Pong. Pero ikaw mas pinili mo maghanap buhay para sa pamilya. Dati, naiingit ako sa mga kaklase ko noon. Dahil halos lahat sila may narating na sa buhay. Samantalang ako, kung saan-saan nagtatrabaho para lang mabuhay kayo. Pero nang nakikita ko ang mga bata at ang mga nakukuha nilang award sa eskwelahan, nagiging proud ako sa sarili ko. Masayang masaya ako na may mga anak akong may pagmamalaki. At hindi na sayang ang lahat ng mga sakripisyo natin. Uy, Emmy, Ano? ayusin mo naman itong damit ko. Si kuya naman, oh. Magkatakin lang ng polo, eh. Oh, ayusin mo dito sa likod. Hindi ko kasi makita. Paano? Kanina pa kayo dyan sa salamin. Baka nasa graduation na ni tatay si Mr. Wright. Kaya kailangan ko magpaganda. Ewan ko sa'yo. Kuya, suportahan na lang natin si ate. Oh, sige na, bilisan nyo na kasi mahuli na tayo eh. Ano ka ba? Kaya natin makarating sa school ni tatay in 5 minutes. Oy, Odessa, ayan ka na naman ha. Oh. Sabi ko sa'yo, huwag kang laging overspeeding sa pagmamaneho. Hindi ko na nasanay kay ate. Kung hindi siguro yan naging empleyado sa bangko, baka car racer yan. O kaya sana, bilis-bilisan mo na rin maghanap ng mapapangasawa. Tama! Oh, ayan na! Ayan na! Aakit na si tatay! Ayan na, ate, yung camera! Uy, bakit ka umiiyak? Kailangan mapicturean si tatay. Ako na kukuha. Oo, ate naman eh. Kakaiyak pala to. Oo, tama na yung iyak mo. O, tingnan mo, nag-smear na yung mascara mo. Puro itim na yung paligid ng mata mo. Para ka ng panda. Nakakaya. Ano? O, paano ka makakapag-asawa? Kung hindi yung tsura mo. Mga anak, graduate na tatay nyo. Congrats, Tay! Congrats! Maisasabit mo na rin sa wakas ang diploma mo sa tabi ng mga diploma namin. Odessa, anak, Tay, salamat. wala po yun. Pasasalamat namin yan sa inyo, sa lahat ng sakripisyo nyo sa amin ng mga anak ninyo. Oo nga, tay. Habang buhay kong ipagpapasalamat sa Panginoon na kayo ang mga anak na ibinigay niya sa akin. Para sa iba, isa lamang papel ang diploma. Pero para sa akin, ito'y isang parangal na hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong salapi o anumang material na bagay. Ang aking diploma ay patunay na ni minsan hindi ako nagkamaling pinili kong maging isang padre de pamilya. Ako si Fidel. Ito ang aking buhay. Bagamat minsan matagal, subalit lahat ng sakripisyo natin ay may kapalit na biyaya mula sa may kapal. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Ligaspi, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Fidel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiar, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz.
Ito'y mula sa panulat ni Rita Lapanon sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang inang halos mawasak ang puso. Siya ay si Anita. Dalawang babae ang naiwang anak sa akin ng aking asawa. 10 taon noon ang aking bunso nang pumanaw siya. Mula noon, ibinuhos ko na sa pagtatrabaho ang aking panahon upang maitaguyod sina Odessa at Cecil. Hindi naman ako nabigo dahil lumaki silang mabait at masunuring mga anak. Nay, gabi na. Magpahinga na kayo. Oo nga po, Nay. Maghapon na po kayong nananahi eh. Kayo talagang dalawa. Hindi na kayo nasanay. Ganito talaga ako pag may kailangang trabahong tapusin. Baka naman po magkasakit na kayo niyan. Huwag mo na akong alalahanin, Odessa. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige po kayo. Baka hindi po kayo maka-attend sa graduation ni Ate Odessa. Naku, hindi mangyayari yon. Lagi yata akong nasa graduation nyo. Lalo na pag may medal kayo. Hayaan nyo, Nay. Pag may trabaho na ako, tutulungan ko kayo sa mga gastusin dito. Pati sa pagpapaaral kay Cecil. Salamat, Odessa, ha? Nababawasan yung pagod ko. Pag nakikita kong maganda ang pananaw mo sa buhay. Ako rin po, Nay. May magandang pangarap. Ano naman ang pangarap ng bunso kong kapatid? Pag may trabaho na ako, lagi ko kayong ipapasyal at pakakainin sa labas ni Inay. Ano ba ayaw mo sa akin, Odessa? Gwapo ako, anak mayaman. Yung iba nga, nakakantara pa sa akin. Alam mo, Frank, unang-una, wala pa sa isip ko yung pag-ibig. Pangalawa, gusto kong mapaginhawa ang buhay ng nanay ko, tsaka yung kapatid ko. Pangatlo, hindi ako tumitingin sa palabas na anyo o kaya sa yaman ng isang tao. Ang importante sa akin yung kagandahan ng kanyang puso at ugali. Sobra ka naman. Para mo nang sinabing pangit ang asal ko. Bakit ano ba sa tingin mo sarili mo? Odessa, Hirap naman kasi sa'yo. Porke gwapo't mayaman ka, pinagmamalaki mo na yun. dapat ko naman talagang ipagmalaki yun Dahil magaganda ang katangiang yun. Pasensya na, Frank. Pero para sa akin, hindi ka dapat maging mayabang kahit may mga katangian ka. Dahil lahat ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay, nakatuntong pa rin dapat sa lupa. Pahiya sa mga sinabi mo si Frank kanina, ate. Noy, ko kinig ko mo. Hindi ko naman sadya. Papasok sana ako kanina ng bahay eh. Kaso narinig ko nag-uusap kayo. Kaya hindi na muna ako pumasok. Para hindi makaabala. Kaya yun, narinig ko. Alam mo, anak, hindi ko gusto yung ugali ng binatang yun. Ang yabang niya. Mukhang wala pang galang. Ni wala man lang hinahon ng boses kahit nasa ibang bahay siya. Ayoko rin naman po sa kanya, Nay. Tsaka, sinabi ko na po yan sa kanya noon pa. Makulit din pala siya, no? Kaya ka binasted ko uli. Pero, talaga bang hindi ka nangihinayang sa kanya, ate? Talagang hindi. Ang nalalapit kong graduation ang importante sa akin ngayon. At para makapagtrabaho na.
Alam niyo mga anak, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit maaga tayong naiwan ng tatay niyo, mababait naman ang mga anak na iniwan niya sa akin. Inom pa tayo, Bernie. Tama na ito, Frank. Gabi na eh. Tsaka, baka nakakaabala na ako. Hindi. Ako nagyaya sa'yo. Kaya wag mo isipin yun. Pero may pasok pa ako sa opisina bukas eh. Ay, Samahan mo na siya, ha? ay, Eh, kesa naman sa ibang lugar pa siya, binom. Mas okay na rito. Baka manggulo pa yan sa labas. pero Sir Ako Marlon na eh. bahala sa boss mo na kaibigan ko naman, ha? Oh. Kita mo ha, si Daddy na nagsabi sa'yo. Bakit ba parang gusto mong magpakalunod sa alak? Broken-hearted ang anak ko. Binasted ng isang mahirap na anak ng mananahi. Sabi niya, mayabang daw ako. Eh siya mayabang. Tinatanggihan niya ang isang tulad ko. Iba na lang kasi ang ligawan mo, anak. Oo nga. Marami naman dyan. Bagay pa sa'yo. Gagawin ko rin yun, Dad. Mhm. Kapag naturuan ko na ng leksyon, ang babaeng yun. Ay, sa wakas, nakarating din. Nakakapagod maglakad. Sayang din kasi yung ibabayad ko sa tricycle, kaya naglakad na lang ako pa uwi dito. Galing sa nagpatahi sa akin ng damit. Oh, Nay, dumating na po pala kayo. Ah, Cecil, anak, ikaw na nga magluto nitong dalakang isda para sa hapunan natin, ha? Opo. Nay, si ate nga po pala, nagpunta sa bahay ng kaklase niyang si Menchi. May practice daw sila ng sayaw para sa graduation nila. Eh, sinabihan mo bang huwag magpagabi? Opo, uuwi daw po siya na maaga. Kinabi na ako kina Menchi. Kasi naman, ang tagal bago bumalik yung kuryente sa kanila. Tuloy, di kami agad nakapag-practice. Pero hindi bale. Papaliwanag ko na lang kay ina yun. Hello, Eh. Odessa. Ginabi ka yata. Ikaw pala, Frank. Halika, hatid na kita. Ano ba? Teka lang. Itiwan mo nga yung braso ko. Kaya ko umuwi mag-isa. Suplada. Wala ka na nga sa bahay niyo, ganyan ka pa rin. Hindi ako nagsusuplada. Ayoko lang ihatid mo ko. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Ay, ano Halika. ba? Sabi ng bitiwan mo ko, isisigaw ako! Ah, ganon ha? Sisigaw ka. Ah, loko. Hindi mo na kaya suntok sa sikmura mo. Ngayon, maggagawa ko ng lahat ng gusto ko sa'yo. Natawagan mo na ba sa cellphone si Menchi, Cecil? Opo. Anong sabi? Kanina pa raw po umalis dun si ate. Bakit ganun? Gabing-gabi na wala pa yung ate mo. Hindi naman niya ugaling nagpapagabi sa daan eh. Nagkaalala na nga rin po ko eh. Hindi ko po kasi makontak ang cellphone niya. Diyos ko, ano kaya nangyari sa anak ko? Halika, Nita! May tao. Nita! Sandali, bubuksan ko. Halika, Nita! Oh, Bernie, bakit? Napasugod ka. Si Odessa po. Nakakita sa damuhan, walang damit at patay na. Hindi! Ang anak ko! Odessa! Ang anak ko! Kawawa ko, anak. Odessa! Sino nga yung pagkawawa nito sa'yo? Sino? Hindi na siya nakaabot sa graduation niya. Sobra talagang ginawa sa kapatid mo. Hinalay na, pinatay pa.
Hindi ako papayag. Kailangan magkaroon ng katarungan na sinapit ng anak ko. May hinala ako kung sino gumawa ng ganito kay ate. Sino, Cecil? Si Frank! Posible. Dahil nung nakainuman ko siya, nagbanda siya eh. Natuturuan ng leksyon si Odessa. Bernie, maawa ka. Sabihin mo sa mga pulis ang nalalaman mo. Kailangan magdusa ang lalaking yan. Binigo niya yung pangarap ko para sa aking anak. Oo, Aling Anita. Kaya naman nung kaibigan ko si Frank, hindi ako sang-ayon sa pangyayaring ito. Kung siya nga ang may gawa nito. Nay, magpahinga po muna kayo. 3 araw na kayong walang tulog eh. Paano ako makakatulog? Ganong alam ko na nakatakas ang gumahasa at pumatay sa ate mo. Lalo po tayong magkakaproblema pag nagkasakit po kayo. Sisit anak, napakasama niya. Wala siyang karapatang patayin ang kapatid mo. Animal siya. Madadakip din po si Frank, Nay. Naniniwala po ako. Ibibigay din ng Diyos ang katarungan para kay Ate Odessa. Parang awa mo namang Marlon. Isuko mo na ang iyong anak. Sinabi ko na sa'yo, wala siya rito! Hindi ko alam kung nasaan! Halos bawasak ang puso ko sa ginawa niya. Alam niyo bang ginahasa at pinatay niya si Odessa? Sandali lang. Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Hindi ka pa nakatitiyak! Kung ganon, iharap mo siya sa amin. Makulit ka pala eh! Sinabi ko lang hindi ko alam kung nasaan siya. Pwede ba? Huwag mo na ako istorbahin! Hindi para rito. Kailangan makapagtago ng gusto ang anak ko. Hindi ko mapapayag na makulong siya. Nakaalis na si Daddy. Iniwan na niya sa akin ang pera at itong mga kakailanganin ko sa pag-alis ng bansa. Mahalas lang niyo, Aling Anita. Suplada kasi anak niyo eh. Kaya yun ang bagay sa kanya. Frank Barona? Mga pulis. Paano kayong... Sinundan namin ang daddy mo. Pinarakip ka namin sa salang panggagahasa at pagpatay. Ren, huliin na yan. Hindi! Ayoko! Sasan niyo. Ayoko! Hindi ako makukulong! Yeah. Ganon na lang ang pasasalamat ko sa Diyos nang madakip si Frank. Ngayon ay nahatulan na siya. Kahit masakit para sa akin ang lahat, sinisikap kong tanggapin na lamang ang mapait na pangyayaring iyon bilang pagsubok sa aking pagiging ina. Ako po si Anita at ito ang aking buhay. May kaparusahan ang bawat kasalanan. Kaya huwag sanang padaig ang tao sa kanyang kapusukan. Baka nagsiganap. Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Jun Legaspi, Phil Cruz, at Laika Barista sa papel na Anita. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bon Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isang dilalang ang magbabahagi ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Patrick. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lumaki kong competitive at goal-oriented, kaya nang magtrabaho na ako, nadala kong pag-uugaling ito. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ngayon ay ang mga katotohanan ng aking napagtanto nang minsang sinubok ng Panginoon ang aking buhay. Nasaan na ba si Patrick? Sabi niya narito na siya sa labas ng building. Pero wala naman yung motor niya. Ay, ako ba ang binubusinahan ng coaching to? Bakit kaya? Hindi naman ako nakaharang sa daan ah. Ay, bumpas ang pinto. Shane! Si Patrick ba to? Tara! Patrick? Oh, ano? Nagustuhan mo ba ang bagong baby ko? Baby, you mean itong kotse? Yup. Ay, sa'yo to? Hindi ka makapaniwala, no? Paano mo nabili to? Pumasok ka na muna. Ikakwento ko sa'yo habang iniikot natin ang buong lungsod. Patrick, handa sa magsubo. Baka mabulunan ka. Ma'am, may presentation ako ngayon sa company meeting namin. Kailangan ko mag-rehearse ng 1 hour bagong meeting. Malilate ako kapag hindi ko bilisang kumain. Oo, uminom ka muna ng tubig. Baka malimutan mo na naman. Pinalinis ko na nga pala yung sasakyan mo. Sabi ko, ingatan at baka magasgasan. Lalo na't bagong bili mo yon. Salamat pa. Kapag nagustuhan ng board ang presentation ko dito sa bagong produkto namin, tapos na-meet ko ang sales quota, bagong bahay naman ang bibilhin ko. O anak, hinay-hinay lang. 30 anyos ka pa lang naman. Marami ka pang panahon. Magkaroon ka naman ng oras para sa sarili mo. Hindi yung puro ka na lang trabaho. Tapos ako, ma. Pa, alis na ako. Ay, batang yun, oo. Ang daming pangarap na gustong maabot. Napakasipag. Congrats, Brad. Nagpalakpakan ng buong board kanina sa presentation mo. Congrats, Patrick. Wala ka talagang kupas. Salamat, Ray. Thank you, yan. Oh, sama ka naman mamaya sa amin. Ha? Lalabas kaming buong sales team. Naku, Yes. pas muna ako, Ray. Marami kong kailangan ayusin para ma-reach ko ang sales quota dito sa ating ilo-launch na bagong produkto. Hindi na mo pwedeng ipagpabukas yan. Hindi na namin matandaan yung huling beses na sumama ka sa amin. Oo nga. Palagi ka na lang tumatanggi. Pasensya na talaga kayo. Alam niyo naman ang plano kong magpaksal, di ba? Pero bago yon, gusto ko munang mabilhan ng bagong bahay ang mga magulang ko. Tapos kailangan ko rin makaipon para sa kasal namin ni Shane. Kaya hindi ako pwedeng magkampante. Kailangan kong kumayod ng kumayod. Sandali. Oh, Shane. Mama Rosa, magandang gabi po. Halika, pasok ka. Naparito ka. Kasama ka ni Patrick. Ay, hindi po. Tinext niya po ako. Sabi niya, baka pwedeng ako na lang ang kumuha ng damit niya dito. Hindi raw po siya makakauwi ngayong gabi. Ay, bakit? May tinatapos daw po siya sa opisina. Ganon ba? Opo. Teka, sandali ha. Maupo ka muna riyan. At kukuha ko ng mga damit niya. Opo. Shane, Ay, magandang gabi po.
Oh, pinakiusapan ka na naman ba ni Patrick? Opo. Sana tinext na lang niya kung sino mo sa tatlo niyang kapatid na narito. Okay lang po. Teka, kayo bang dalawa ay nakapag-uusap pa? O nakapag-date man lang? Nako, mukhang alam ko na ang sagot Kahit hindi ka magsalita, hindi makapagsisinungaling ang mga mata mo. Pagpasensyahan mo na si Patrick, ha? Naiintindihan ko naman po. Ayos na po sa akin na makatulong ako sa kanya kahit sa ganitong paraan lang. Napakaswerte ng anak ko sa'yo. Salamat sa pag-unawa, Shane. Ray, sabay-sabay na tayong umuwi. Oo, yan. Ah, teka. Bakit? Si Patrick. Nakatulog na rito sa desk niya. Patrick! Patrick! Nakatulog ka na. Ako, Hindi ka pa ba uuwi? Alas 8 na. buti ginising mo ko. Tara na, Patrick. Sabay-sabay na tayong Hindi, umuwi. no. May gagawin ako. May gagawin pa ako eh. Ano? Bukas na lang yan. Hindi ba pwedeng pagpabukas yan? Ray, alam mo ang motto ko, hindi ba? Live like there's no tomorrow. Kapag lagi mong ipinagpapabukas sa mga trabaho mo, wala kang matatapos. Hindi mo mamimit ang goals mo. Baka naman, work like there's no tomorrow. Sa sobrang magtatrabaho mo, Brad, parang hindi ka na nabubuhay. Trabaho na ang buhay mo. Patrick, Ma, ilang araw na yata yung ubo mo. Panay din ang inom mo ng pain reliever. Nakita ko kanina sa basurahan doon sa kwarto mo, yung mga boting wala ng lamang gamot. Magpa-check up ka kaya sa doktor. wala ito, Ma. Huwag niyo akong alalahanin. Uminom kasi ako ng malamig na tubig nung isang araw eh. Nangangayayat ka rin ngayon. Tapos, nangangalumata ka. Natutulog ka pa ba? Pag uwi mo dito sa bahay, nagtatrabaho. Nagtatrabaho ko para sa atin. Hindi niyo ba na-appreciate yun? Hindi naman sa ganun, anak. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Huwag niyo akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko. Patrick! Shane, naparito ka? Galing ako sa opisina. Dumaan lang ako para, ibigay ito. Regalo ba ito? Oo. Anniversary natin ngayon. Ha? Bilang magkasintahan. Nakalimutan mo? Hindi. Itetext naman kita para batiin. Naunahan mo lang ako. Talaga? Yung totoo. Nakalimutan mo, hindi ba? Shane, Kung hindi pa ako pumunta rito, hindi mo maaalala. okay. Oo na. Aaminin ko. Nakalimutan ko talaga pero... Shane, alam mo naman na marami kong iniisip ngayon sa trabaho, di ba? Kailangan kong maibili ng bagong bahay ang pamilya ko bago tayo magpaksal. Talaga? Yan ba talaga ang dahilan ng pagtatrabaho mo, Patrick? Teka, ano ba sinasabi mo? Bakit ka nagagalit? Pamilya pa rin ba ang dahilan mo sa pagtatrabaho mo ng sobra-sobra? Para sa pamilya mo pa rin ba yan? O para sa sarili mo? Ha? Hindi kaya masyado ka na nawiwili sa natatanggap mong mga paghanga mula sa mga boss mo at katrabaho mo? At natatakot kang mawala ang reputasyon mong yon? Kaya araw-gabi kahit kalabaw ka? Shane, Hindi naman kailangan ng pamilya mo ng limpak-limpak na pera. Nagtatrabaho ka para sa sarili mo, Patrick. Para sa sarili mong interes. Sana lang huwag dumating ang panahon na mapagtanto mong lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala ng kabuluhan kapag nawala sa'yo mga tao nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Sana wag dumating sa puntong mapatunayan mo hindi ka kayang yakapin ng pera kapag nag-iisa at nalulungkot ka. At lalong hindi ka kayang damayan ang trabaho mo kapag nagdurusa ka. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Shane? Opo. Pasensya na po kayo.
Nauunawaan ko naman po si Patrick. Kaya lang, hindi na po ako parte ng buhay niya. Kahit isang text message man lang sa isang araw, hindi niya magawa. Huli kaming nagkita nung anniversary namin. Nag-away pa kami noon. Mag-iisang buwan na ho ngayon. Hindi pa uli kami nagkikita o kahit magkausap man lang sa cellphone. Shane, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa anak ko. Pasensya ka na. Mahal ko po si Patrick. Alam namin yon. Pero siguro, Sandali lang. May tumatawag. Hello? Oh, Ano? bakit po? Rosa, bakit? Si Patrick! Si Patrick daw isinugod sa ospital! Isang subo na lang. Shane, busog na ako. Sige na, isa na lang. Para makainom ka na ng gamot, ha? Oh, sige. Yan. Oh, inom ko muna ng tubig. Sige. Yan, sandali ha. Kukunin ko lang yung gamot mo. Shane. Patawarin mo ako. Patrick. Dahil sa pagiging workaholic ko, nakalimutan kong pahalagaan ang relasyon ko sa iyo at sa pamilya ko. Masyado kong sinambang trabaho ko, pero tama ka. Sa huli, hindi naman ako kayang damayan ng trabaho ko. Ikaw, kayo pa rin ang pamilya kong narito sa tabi ko. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, na-realize mo na ngayon ang kahalagahan ng pamilya at higit sa lahat ng kalusugan natin. Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ko pa mapagtatantong lahat ng ito. Patawarin mo ko sa lahat ng mga pagkukulang ko. Huwag mo ako alalahanin. Ang importante ngayon, magpalakas ka. Oo. Salamat. Hindi mo ako iniwan ng tuluyan. Dahil mahal kita. Tandaan mo, Patrick. Ang pera, ang mga material na bagay, ang trabaho, dumarating at nawawala ang mga yan. Pero kapag nagsumikap ka, makakahanap ka uli ng trabaho. Kikita ka uli ng pera. Makakabili ka uli ng mga gusto mong bilhin. Pero ang buhay natin, isang beses lang na ibibigay sa atin. At kapag nawala ito, wala na. Kaya mula ngayon, pahalagahan mo na ang buhay mo. Ang buhay ay biyaya, Patrick. Napakalaking biyaya. Sa mga oras na yon, nagpasalamat ako sa Diyos na nagkasakit ako dahil nabigyan niya ako ng pagkakataon na pansamantalang huminto sa lahat ng pagbabanat ng buto at tingnan ng maayos kung anong uri ng buhay mayroon ako. Doon ko napatunayang mawawala ng kahulugan ng buhay ng tao kapag nakalimutan nating bigyang halaga ang mga taong nagmamahal sa atin. Gayon din ang ating kalusugan na siyang totoo nating kayamanan. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Patrick, dating workaholic, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Alan Ortega,
Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang dalaga at kung paano nabago ang kanyang batayan sa paghahanap ng life partner. Siya ay si Gigi. Dalagita pa lang ako, may standard na ako sa magiging asawa ko. Gusto ko yung masipag, responsable, may kaya, at higit sa lahat, may itsura. Gigi! Patulong naman ako rito. Hindi ko maintindihan kung paano to gagawin. May format naman yan eh. Gayahin mo na lang. I-save mo dito sa flash drive. Andiyan lang sa desktop ng computer ko. Ay, salamat. Alam mo, kahapon pa ako nito. Hindi natatapos, ah. Teka, ano yung nasa braso mo? Wala to. Patingin nga. Sabing wala yan eh. May pasa ka na naman sa braso. Ano ba? Yung nakaraan, sa kaliwa. Ngayon naman sa kanan. Hindi, baka kulang lang ang dugo ko. Oh. Di ba ganyan kapag anemic? Sinasaktan ka ba ni Adonis? Ano? Bakit na naman ako sasaktan? Ang bait-bait ng boyfriend kong yon. Gigi, akala mo ba? Pinanganak lang ako kahapon, ha? Donna. Hiwalayan mo na nga yan. Ayoko. Mahal ko siya. Kung ngayon ng girlfriend ka pa lang, sinasaktan ka na. Paano na lang kapag asawa mo na yan? Makagawin ka niyang punching bag. Huwag ka nga magpakatanga. Matalino ka, may pinag-aralan. At higit sa lahat, maganda ka. Ano ba ang pinangihinayangan mo kay Adonis? Ha? At bakit hindi mo magawang hiwalayan? Asa na ba si Adonis? Sabi niya, dito ko siya hintayin sa may garahe ng building namin. Gigi? Ayun pala. Papalapit na dito. Ay, ang gwapo niya talaga. Saan pa ba ako makakahanap ng boyfriend na ganito ka-pleasant ang mukha? Parang anghel. Hi. Hi, love. Flowers for you. Wow! Ang ganda naman ng bouquet na ito. Happy anniversary. Thank you. Oh, tara. Nagpa-reserve ako sa restaurant na favorite mo. Talaga? Oo naman. Napaka-sweet mo talaga. Gigi, Tay, bilhin mo nga ako mamaya ng regalo. regalo po? Oo. Kinuha akong ninong ng anak ng kumpare ko eh. Ganun po ba? Ito ang pambili ha. Oh. Ikaw na ang pumili. At ipabalot mo na rin. Oo, sige ho. Ikaw, Ho? kailan ka ba magpapakasal? Naku, bata pa ako, Tay. 25 pa lang po ako. Ay, bakit? Tamang-tama na edad mo. Dapat makapag-asawa ka na para mabigyan mo na ako ng apo. Mas mainam na magkaanak ka ng ganyang edad. Para 40 anyos ka pa lang, tapos na sa pag-aaral ang anak mo. Hindi magandang uugod-ugod ka na nagpapaaral ka pa ng anak. Saka na po, Itay. Alabang plano si Adonis na pakasalan ka. 3 taon na kayong magkasintahan Hindi ba? Opo, hindi pa po namin yan napag-uusapan, Tay. Alam mo anak, ang pinahaba ay ang panahon bilang mag-asawa. Hindi ang panahon bilang magkasintahan. Kinikilala pa po namin ni Adonis ng mabuti ang isa't isa. Kumusta naman? Anong pagkakakilala mo sa kanya? Magiging mabuting asawa ba? Ho?
May dapat ngayon pa lang, kung may nakikita ka ng hindi maganda sa kanya, umiwas ka na. Senyales yan na magiging problema mo yan kapag mag-asawa na kayo. Hindi ba sabi ko sa'yo, ayokong tinatawagan ako kapag kasama ko mga barkada ko? Ha? Baso ko masakit na. Talaga masasaktan ka. Dahil hindi ka nakikinig sa akin. Hindi ka marunong pagsabihan, ha? Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Nag-aalala? Kasi ating gabi na hindi ka pa nakakauwi sa inyo. Hindi ka rin nagre-reply sa mga messages Bakit ano ko. kala mo sa akin, ha? Batang paslit? Lalay ba kita, ha? Bakit kailangan mo akong pakialaman, ha? Uuwi ako kung kailan kong gusto. Oo na. Sorry na. Aray ko. Tumigil ka sa akin! Ano? Itong tandaan mo, ha? Huwag na huwag mong pakikialaman ang mga lakad ko dahil girlfriend lang kita. Narinig mo, ha? Girlfriend lang kita! O ngayon, iiyak-iyak ka. Sabi ko naman kasi sa'yo, makipag-break ka na sa Adonis na yan, tigas ng ulo mo. Mahal ko talaga kasi siya doon na. Kung binubulag ka na ng pagmamahal na yan, tigil mo na, Gigi. Ang pagmamahal, dapat ginagawa kang mabuting tao. Hindi yung ginagawa tanga. Sa tingin ko kasi, wala na akong mahanap na kagaya niya. Kagaya niyang yung nananakit. Pasok na pasok talaga kasi siya sa standard ko doon na. Masipag, responsable, tsaka may kaya rin yung pamilya niya. Higit sa lahat. Gwapo. Naku, may kaya. Check. Masipag. Sige, pwede. Pero responsable. Ay, responsable ba yung nananakit? Responsibilidad kanyang alagaan at irespeto. Pero hindi niya magawa. At saka, ano magagawa ng kagwapuhan niya, ha? Kapag nagutom ka ba, makakain mo yan, ha? Kapag sinaksakan ka niya, pwede mo bang gawing band-aid ang itsura niya? At saka, baka nga dahil gwapo yan, ang duda ko. Marami din niyang babae. Di mo lang alam. Kanina bang number 2 kanina patawag ng tawag? Kakainis ang aga-aga. Roger, sabayan mo na kami mag-almusal. Opo, tay! Maupo ka. Siya nga pala, si Weng. Weng? Magandang umaga. Katulong ko sa paggawa ng extension ng kusina natin. Siya yung anak ni Paring Pidong. Galing yan ng Manila, umuwi dito. Bakasyon daw muna. Binata yan. At saka, parang mas boto ko rito kay Weng kaysa doon sa boyfriend mo. Ay! Nasa labas daw siya ng building namin. Gigi? Ikaw yung ka-text ko? Yeah, oo. Ako si Ara. Anong sadya mo sa akin? Asawa ko ni Adonis. Oh, sorry. Ano? Nagulat ka. Asawa ko ng boyfriend mo. May asawa si Adonis? You mean, kasal kayo? Oo. May 2 kaming anak. May 2? Oh my gosh. Seryoso ka? Baka naman sinisiraan mo lang si Adonis. Baka naman gusto mo lang kaming paghiwalayin. Alam ko, gwapong boyfriend ko at marami nagkakagusto sa kanya. Eto, pictures namin sa gallery ko. Pwede na ba itong patunay? What the? Isa pa, hindi ako nagpunta rito para patunayan na asawa niya nga ako. Pumunta ako rito para ipaalam sa iyo na may asawa ang kasintahan mo. At kailangan mo na siyang hiwalayan. Pero ulitin ko, Gigi. May asawa si Adonis. Ako na humihingi ng tawad sa iyo.
Hindi ito ang unang beses na nakipagkita ako sa mga babae niya. May mga nauna pa sa'yo. At ayoko masira ang buhay mo dahil lamang sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, makikipag-break na ako sa kanya ngayon din. Sabi ko na nga ba eh. Hindi talaga nagkakamali ang kutob ko. Ang sakit-sakit, Donna. 3 taon! 3 taon niya ako niloko! Ang sabihin mo, 3 taon kang nagpakatanga. Ito naman. Oo, kaya ngayon tumigil ka na sa kaiyak mo dyan. Hindi siya deserving ng luha mo. Buti nga yan. At least, nalaman mo na ngayon. Hindi nahahaba pa ang pagtitiis mo sa lalaking yun. Sino dyan yung sinasabi ng tatay mo na irereto niya sa'yo? Ha? Ituro mo sa akin, Gigi. Ay, no! Yun nakasuot ng itim na t-shirt na may suot na sombrero. Ang pangit, di ba? Maitim. At saka, basta, hindi ko type. O ano namang issue mo sa maiitim? Bakit ang puti-puti mo ba? Ito naman. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang nagbabase sa itsura ng tao, Gigi. Kapag tumanda tayo, pare-parehong mangungulubot yung mga balat natin. At isa pa, ang itsura lumilipas yan. Hindi habang buhay maganda o kaya gwapo ang isang tao. Pero ang ugali, panghabang buhay. Ano naman ang gagawin mo sa gwapo? Pero babaero naman at nananakit. O edi doon ka na sa medyo hindi ganong kagwapuhan pero mabait. Gigi, Ay, shh! Huwag ka maingay ha. Papalapit siya. pwede raw bang makahingi ng malamig na tubig, sabi ng tatay mo? Naku, oo, pwede. O gusto mo pa, humingi na rin ang number niya. Donna! O ibibigay ko sa'yo. Ano? Hay, pwede ba huwag kang pa-smile? Smile lang dyan. Maraming manliligaw tong kaibigan ko, no? Baka maunahan ka pa. Adonis? Gigi, Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Gabi na. Gigi, I'm sorry. Patawarin mo ko, ha? Patawad na. Oo, pinatawad na kita, Adonis. Kung gano'n, pwede bang tayo uli, ha? Mahal kita. Mahal na mahal kita, Gigi. Teka, bitiwan mo ko. Hindi pa sinabi ko sa'yo. Tapos na tayo. Alam ko, mahal mo pa rin ako. Gigi, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Saan pelikula mo naman kinopya ang linyang yan? Uulitin ko, Adonis. Break na tayo. At Gigi, isa pa, may boyfriend na ako. ano? Sino? Ayun! Weng! Gigi? Yan? Sakyan mo na lang yung sasabihin ko, ha? Si Weng. Siya ang boyfriend ko. Siya? Kaya wag mo na akong pupuntahan ulit sa bahay namin, okay, Gigi! Adonis? Ulitin ko. Break na tayo! Doon nagsimula ang kwento namin ni Weng. Nang nakilala ko na siya, mas na-appreciate ko siya as a person. Oo, hindi siya ganun kagwapo, pero isa siyang matinong lalaki. At totoo pala, hindi itsura ang mahalaga sa isang tao, kundi ang kanyang puso. Ako si Gigi, at ito ang aking buhay. Gaya ni Gigi, matutuhan sana nating iangat ang ating batayan sa isang tao at huwag nating ibatay ito sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang kalooban. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz,
Junel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, mga kaibigan, maririnig ninyo ang isang ginang na nalihis ng landas. Siya ay si Judith. Seaman ang trabaho ng asawa ko. At dahil doon, kaya kami guminhawa. Maligaya naman ang aming pagsasama, kahit na nga madalas kaming magkalayo. Hanggang sa paunlakan ko ang isang imbitasyon na habang buhay ko palang pagsisisihan. Talaga, Wilson? Hindi ka nasasakay pa sa barko? Oh, Judith. Magbi-business na lang ako. Kaya lagi niyo na akong makakasama ng aking mga anak. Salamat, Han. At last, after 12 years, hindi ka na mapapalayo pa sa amin. Miss ko na kasing makasama kayo. Lalo ka na, ha? Ganon din ako, Wilson. Miss din kita. Mula ngayon, ha? Babawiin natin ang mga panahon. Nagkalayo tayo. Judith, ha? Mukhang nahiyang ka sa 2 weeks na bakasyon niyo ng pamilya mo. Kasi medyo tumaba ka. Ganun ba? Sobrang saya ko, Lota. Kung maaari nga lang, wag nang matapos ang bakasyong yun. Kaso hindi pwede dahil bubuksan na ni Wilson ang negosyo niya. O, ibig mo sabihin, hindi na siya magbabarko uli? Oo, talagang hindi na, Lota. Dito na siya sa piling namin. Uy, hindi ka na makakapagkasino niyan. Mabuti nga yun. Noon pa naman talaga, gusto ko nang iwan yung bisyong yun. Wala yung naidulot na maganda sa buhay ko. Ay, alam mo, para sa akin, hindi dapat ginagawang libangan yan ng tao. Maganda yung gagawin mo. Kaya lang, paano si Eliseo? Lota? Kasi hinahanap niya sa akin, Judith. Hindi ka daw niya makontak. Yung cellphone mo hindi matawagan. Oh, kaya nga nung tumawag ka sa akin at sabihin mo narito na kayo, kaya pinuntahan kita agad. Sinadya ko talagang i-off ang cellphone ko. Lota, may bibigay akong sulat sa'yo. Pwede bang pakibigay mo sa kanya? Eliseo, bakit pinulit mo ang sulat ng kaibigan ko? Sabihin mo sa kaibigan mo, hindi niya maaaring gawin sa akin to. Ha? Hindi ako papayag na basta na lang niya ako itapon. Nandito na yung asawa niya. Natural, ayaw niyang masira yung pamilya niya. Kaya nga nilalayuan ka na eh. At saka, matagal nang bayad ang utang niya sa'yo. Kahit na, hindi pa rin ako papayag na iwan niya ako. Hindi. Anong masasabi mo sa masahe ko, Han? Okay, Han. Sarap. Hindi pa rin nagbabago ang pagmamasahe mo. Walang kupas, ha? Nakita ko kasing napagod ka sa ginawa mo sa maghapon. Oo nga. Kaya minasahe kita. Salamat. Isa yan sa mga na-miss ko sa barko, eh. Yung masahe mo.
Ayoko kasing magpamasahe sa iba. Lalo na kung sa babae. Naku, alam mo na. Gusto ko ikaw lang. Maraming salamat, Wilson. Nanatili kang tapat sa akin. Kahit kalayo tayo. O, teka. Bakit umiiyak ka? Ha? Masaya lang ako. Masaya ako dahil sa sinabi mo. Judith. Napakapalad ko sa pagkakaroon ng asawang katulad mo. Kanina, tinext na naman ako ni Eliseo. Ang kulit niya. Ayaw niyang makinig kay Lota. Ayaw din niya akong tigilan. Kung bakit naman kasi nakipagrelasyon pa ako sa kanya. Ay, nagsisisi ako sa ginawa kong yun. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Jack na isusumpa at hihiwalayan ako ng asawa ko pag nalaman niya ang lahat. Ayoko mangyari yun. Mahal na mahal ko si Wilson. Anak, bakit ko umiiyak? Nay? Napapansin ko, tuwing tayong dalawa na lamang ang magkasama dito sa bahay nalulungkot ka. Naisip ko tuloy, itinatago mo lamang sa iyong asawa ang nararamdaman mo. Inay. Hindi ka makasagot. Kung ganun, tama ako. Ano bang problema mo, anak? Sabihin mo sa akin. Baka patulungan kita. Napakabigat po ng problema ko, Nay. Ano nga yun? Sabihin mo. Handa ako makinig at unawain ka. Ano man yun? Nakagawa po ako ng isang mabigat na kasalanan kay Wilson. Han? Hindi ka na. Tulog na tayo. Anong gagawin ko? Gusto nila sa'yong magkita kami. Han, Ano ka mo, Han? sabi ko matulog na tayo. Mauna ka na. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Sunod na lang ako. Han, may problema ka ba? Ha? Para kasing ang lalim ng iniisip mo. Hindi. Wala. Wala akong iniisip. Ang totoo, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Talaga? Oo. Okay, kung gusto mo, dadaling kita sa doktor bukas. Para makapagpatingin ka. Huwag na. Kaya naman to. Magpapahinga lang ako. Maniwala ka. Magiging okay din ako. Yun ang nangyari, Lota. Oh, Diyos ko. Malaking problema talaga yan. Nahahalata na ni Wilson ang pagiging balisa ko. So, ano ngayon ang plano mo? Ayaw niya akong tigilan. Kahit matagal nang bayad ang utang ko sa kanya. Wala akong magagawa kundi makipagkita sa kanya. Oh, sorry, Judith. Kung alam ko lang na magkakaganito, hindi na kita pinilit isama sa kasino noon. Huwag kang mag-alala. Matatapos na ang lahat sa amin. Matatapos na ang kanyang kasamaan. Judith. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Huwag mo akong hawakan. Aba, Sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo. Bakit ayaw mo pa rin tumigil? dahil hindi akong lalaking pwedeng basta itapon ng babae. Ako magtatapon sa babae. Kung ayaw ko na. Eliseo,
Ikaw, gusto kita. Kaya hindi ako papayag na iwan mo ko. Pakiusap naman. Huwag mong sirain ang pamilya ko. Mahal ko sila. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, maging maligaya ako. Napakasama mo talaga. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Basta ngayon, paliligayahin mo ko. Ha? Hindi. Tatapusin ko ng kasamaan mo. Teka. Iniisip mo na may mabigat siyang problema. Oo, Romy. Kilala ko na asawa ko. Alam na alam ko kapag may bumabagabag sa kanya. Kinausap mo na ba siya tungkol doon? Ginawa ko na yun. Pero ayaw niya sabihin eh. Masama lang daw ang pakiramdam niya. Kaya siya matamlay. Siguro, ayaw nga niyang ipagtapat. Teka, kung si Aling Carlita kaya ang tanungin mo? Ang biyanan ko? O siya nga, baka alam niya kung anong problema ng kanyang anak. Romy, excuse may tumatawag sa cellphone ko. Kasi Inay Carlita. Hello, Inay. Bakit po? Wilson, magpunta ka kaagad dito sa police station. Bakit po? Si Judith, narito. Nakapatay. Ano? Bakit po? Bakit ginawa yung asawa ko? Bakit mo ginawa yun? Bakit ka patay ng tao? Patawarin mo ako, Wilson, sa ginawa ko. Binigyan kita ng malaking kahihiyan. Judith. Sobra na siya. Napakasama niya. Matagal na akong bayad sa utang ko. Nakikipag-iwalay na ako sa kanya pero ayaw niya pa rin akong lubayan. Sabi mo, mahal mo ko, hindi ba? Bakit mo ko pinagtaksilan? I'm sorry. I'm sorry. Sa kagustuhan kong maibalik ang pera natin sa bangko. Na naubos ko sa pagkakasino. Napilitan ako makipagrelasyon kay Eliseo. Patawad. Patawad, Wilson. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ilang taon na ako nakabilanggo dahil sa aking pagkakasala. At hanggang ngayon, abot-abot ang aking pagsisisi. Naiisip ko, sana hindi ako sumama kay Lota sa kasino. Sana hindi ko siya pinagbigyan kahit minsan. Hindi sana nawasak ang aking pamilya. Bago ko po tapusin ang aking kasaysayan, gusto ko lang sanang manawagan sa mga misis na nakikinig. Sana po, huwag kayong maglaro sa gilid ng bangin kung ayaw niyong mahulog doon. Kahit minsan, huwag niyong tangkain. Ako po si Judith at ito ang aking buhay. Ang minsang pagkakamali ay maaaring magbunga ng habang buhay na pagsisisi. Kaya sana, maging maingat sa mga pagpapasya. Laging isipin ang tama at ang prioridad upang makaiwas sa kapahamakan. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin,
at Jeneline de la Cruz sa papel na Judith. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.